Yes, good afternoon mga ka-automatic for life. Muli, Global Pinoy Automatic Transmission Specialist. Banay-banay Amandio branch ang ating disassemble ngayon ay Revo, Toyota Revo. Ito ay BX200. So ayan, ibaba na natin ang ating transmission. Ayan, titingnan, ayan, ibaba na ang ating transmission yan. Titingnan na lang natin kung may leak yung crankshaft oil seal. Nandito na yung aking mga kasama. Ayan. So, ayan. Busan na. Busan nyo na. So, ito yung transmission yan. Tingnan nyo. So, yun. Nalawang yung loob. Kinakalawang eh. Sunog yung bumungat. Bulan-bulan mo na siya. Init. Bakit pati yung dito din eh? Wala mo siya kalapatan to. Nakapangatal. Init. Sunog oh. Pusit. Sunog. Pag-take baby. Baby. Ay, baba. So, sir, explain ko lang. Kaya sir, itong dalawang ito, magnet yan. Yung dumikit dyan, yung mga metal particles, yung mga nadurog galing dito. Ay, tawag ako sa ulit. Yan oh. Gaano kakapal yan. Yan mga durog, mga metal yan, dumidikit sa magnet. So, ibig sabihin, damage na. Tingnan nyo yung filter. Gaano kakapal yung... Sige, tanggalin. So, damage na talaga loob niyan. Kitang-kita dyan. Kaya kailangan palitan ng yun isang set na gano'n. Rick, tanggalin mo nga. Yan mga lining. Tsaka ito. Ayan o. Yung mga kinayod nito, yung pumunta dyan. Yan. Yan. Ba't siya tumitigil? Nung nakaraan, kagabi, tumigil. Overheat na yan. Pero ba yun? Overheat na yan o. Overheat na yan. O, gano'n. Naranasan nyo na parang tumigil na lang. Impact pressure na, gano'n. Oo. Yan, tanggal lahat yan. Ha? Overdrive. Hawakang hindi. Makakasama ba pag overdrive, pag masama ang gamit? Mga kasama ko yun, di makapag-complete. Pagka nakababa ng overdrive, dapat hindi nakailaw. Pag nakikita niyo nakailaw, dapat patay. Pag patay. mo overtake ka, pwede mo overdrive. Pwede yun, magagamit natin yun pagka bagong rebuild ka. Gagamitin natin yan, tuturo ko rin sa inyo yan pagka pag i-release na ito. Kasi pag aalaga ng transmission yun eh. Kung saan nyo magagamit, kung saan nyo kailangan gamitin yung overdrive na yan. Ayan o. Ito, kalumaan lang to. Matagal na. Magkaiba yung itsura nila kumpara naman dito. Di ba? Yan, maganda. Maganda-ganda pero luma na yan. Ano na yan? Slide na to. Ganito pag kasunog na. Ito sa inyo talagang ano na eh, bumakat na, dikit-dikit na, bakal na. May rubber ba yan? Ano yan, asbestos yan sir. May mga pilit, mga napuputput metal siya. pilit yan oh, na yan ang naglalak diyan. Tanggalin mo yan to. Yan lahat. Ang init oh. Converter ang init oh. Yan, may mga laman yan. Pagka may differential transmission, malakas ang gasolina eh. Makakatipid kayo ngayon ng konsumo pagka Nice yan. naayos yan. Iiba na yung kain niya.
Latag mo dyan. Latag mo dyan. Ano? Wala talagang ano to. Wala mapapakinabangan ito. Wala? Wala mapapakinabangan yan dyan. Ayan. Dami pala yan. Dami po yan. Meron pa dito. Ano? Sa katagalan yan, kaya nagkagaling yan. Ito yung napuruhan talaga. Meron pa dito. Ano para sa Meron pa yan sa likod. Low and reverse. Forward. The forward. Mechanical ko kayo. Yan. Ako mechanical ako pero hindi ko masyado. Makina okay na ako. Pero pagdating Pero dito, sa planta, planta naman ako. sa planta. Planta ng mga asphalt plant. Ito. Tingnan niyo ito, mas maganda-ganda pa ito, di ba? Saan mo gamit yan? Ito yung overdrive. Yan yung overdrive, nag-iisang clutch na yan. Tama. Yan, Mag-isa siya. nag-iisa. Ayan. At yan may mga piston. Magaling siya. Hindi ko kaya balik yan Nagkalat na. Bago na yun. Ayan, nagkalat na. Gano'ng matagal bago din yung kulay kasi ng ano, yung iba, okay pa yung kulay kahit mga 6 months eh. Gano'ng katagal bago magpalit ang kulay mo ngayon? Depende sa paggamit. Pag long drive yan, yung 6 months na yan, kung laging long drive, mag-iiba na yan, bagyang mangingitim na yan. Gano'ng kaitim, Hindi naman kasi yung kaya naman ganyan kasunog yun dahil dito, ayan oh. Sunog na yan. Oo, dito lang mangingitim na yun eh. Ito nga ganitong problema, lalo na nagkaganito. Pati yung bakal damage. Yung nagsabi sa akin eh, ano yung nililinis siya dyan? Asan ba yung strainer? Ayan ang strainer. Ito yung pinapalinis, ayan oh. Yan lang raw lilinisin. Okay naman. Binunot mo na kabila. Dito tayo ngayon kasi yung mga dumi na yan, pumasok yan dito sa mga valve. Oo. Itong mga valve to eh. Ito yung may kakalibrate natin, kabilaan yan oh. May mga valve yan dyan sa loob. Ito. Pati ito yung mga solenoid niyan. Ito pinaka-lungs niya. Ito yung mga solenoid. Tingnan natin kung functional pa to. Susubukan naman yan. Iyan yung pasalang sa machine. Pagkatapos tumalinis, kakalibrate muna to. Sana lang yung mga daluyan nito ng valve. O hindi, ito kasi mga metal particles na pag pumasok kasi dyan, habang bumubomba yung valve, nagagasgas. Mga bakal yan eh. Pag malalim na, kahit anong calibrate namin dyan, sisingaw at sisingaw yan, magkakaproblema tayo sa valve body. Yun yung mahirap pagka yung overuse o ibig sabihin yung may nararamdaman na patuloy pa rin na ginagamit kasi mga durog na yun talagang papasok talaga yan, butas-butas to eh. Yan oh, may mga butas-butas yan eh. Habang bumubomba yung valve, yung daluyan niya, yun nagagasgas. Sana lang makuha pa natin sa calibrate. Nakalibrate pa naman yan. So, yun lang muna ngayon sir, nakakita naman yung damage. Talagang subject for rebuild talaga yan. Walang ibang pupuntahan yan, lalo to wala naman, hindi naman may babalik na yan.